this case, the DOJ decided, the prosecutors decided na walang ebidensya para mahatulan ka no ng conviction, that you can be convicted of yung 98 counts ng reckless imprudence. Meron kayong kasama former Undersecretary ninyo, Gerardo Bayugo, and former Assistant Secretary Maria Joyce Ducusi, na puro kayong mga doktor, ano po, dito sa... Yes, wala pa po dyan yung ating mga scientists, ating public health experts, no? Kagaya si Dr. Julius Lecciones, talagang hininto niya yung karir niya sa Amerika, umuwi ng Pilipinas at itinayo yung Philippine Children's Medical Center nung kabataan niya pa hanggang tumanda na siya. No? He's actually he's a pediatric oncologist and at the same time a pediatric infectious disease specialist. Marami pong research din niyang nagawa. No? Andiyan pa si Rose Capeding na siyang naging scientist ng Pilipinas doon sa polio vaccine, yung ating rabies vaccine, yung ating antivenom. Yan, ang dami niyang mga nagawa sa larangan ng siyensya. So, yung more than 30 po na yon, yung more than 30 po na akusado, lahat po kayo dito, inatras na po ng DOJ? Well, kung basahin, honestly, I still don't have a copy of the decision. Kasi nalaman ko lang yan nung nagrally-rally nga, kunyari, no, yung mga magulang daw. Oo, kasi ang dami na nilang ginawa na gano'n ng public attorney's office. Pag tinitingnan naman namin, ay tila yung iba, no? At hindi naman totoong mga magulang. If you remember, yung sinugo din ako sa elevator, nagulat ako kasi nung hinanap namin, wala naman pala yung mga anak nila doon sa alleged na vaccinee. So, hindi pa kasama yung iba na I'm hoping and praying na sumunod-sunod na ito. Kasi most of those accused are scientists, experts na talagang piniling magsilbi sa Pilipinas despite the fact that they had a lot of offers dun sa kanilang, kasi hindi naman sila mga ordinaryong doktor. Correct, Pero kagaya si Dr. Coco Lupisan, no? Puro ito magagaling, si Undersecretary Ken Hartigan-Go. Yun nga ang kawawa nga eh. So, Kong Janet, no, I'm sure you feel vindicated, no? Pero sabi mo nga kanina, nung hindi pa tayo on cam, na akala ko kasi this is first, sabi ko one down. Sabi mo hindi, marami nang na-dismiss. So, ilan pa pong kaso ang hinaharap po ninyo, kaugnay po dito sa Dengvaxia? But would you say that this is one of the more prominent cases po na inihain po laban sa inyo at sa mga kasamahan po ninyo? Yes, actually, dito po sa usaping Dengvaxia, it's the same case. Kasi sa dami ng hinain nila sa DOJ, meron pa yung mga anti-torture daw kasi ininjekan. Meron pa yung violation ng DTI law. Kung ano-ano, no, talagang, ang totoo lang, no, kasi noong mga kapanahonan na yon, merong affidavit na pinapapirmahan sa amin na ituro si Pinoy. Pero hindi naman mga taga-DOJ ang nagpapapirma, mga private lawyers. At nakikita nga namin yung iba, I remember nga parang yung iba kasama sila doon sa VACC. So, itong mga usaping ito, isang kaso lang siya. So sa 158 criminal cases, the same case, na-dismiss yung iba sa MTC, binalik sa DOJ, napunta sa RTCs, kinalat ito, merong Cebu, merong Pangasinan, Bataan, Cavite, Las Piñas, Zambales, Laguna. Talagang kawawang-kawawa yung ating mga scientists kasi binibigla, no? Tapos magpo-post kami ng bail all over the country. Napakasakit nun. Kasi ang kaharap naman namin ay hindi mga totoong eksperto. Correct. Okay. After that, na-dismiss na yung iba. At nung sinimulan na ito, I just can't recall now. We're reviewing the records. There were 6 cases na na-dismiss rin kasi napaipakita namin ang prueba na hindi na bakunahan yung mga batang ito. No? Unfortunately, na syempre, alam mo naman, very convincing yung power ng PAO na papaniwalain itong ating mga biktima rin talaga sila eh, kaya kawawa rin eh. No, biktima sila ng maling impormasyon at maling pagpapaasa. Now, yung mga yon hindi na bakunahan pero magugulat ka,
yung autopsy report, verbatim, ay parehong-pareho dun sa nabakunahan. Kaya yung palang pagdating sa korte, talagang nagugulat yung mga judges. So moving forward, nagkaroon na talaga ito ng hearing. Presenta nilang mga eksperto doon ay si Tony Leachon, na ilang beses nga tinanong ng judge kung ano ba ang basihan ng kanyang expertise, because you have to present your credentials. Ang ipinapakita niya ay picture niya together with former President Duterte, no? Si Mayor Rodi, si President PRRD. At paulit-ulit niyang sinasabi yung mga meetings niya sa Malacanang, at yun ang kanyang basehan ng kanyang expertise. Dagdag pa dyan, ang isa nilang witness ay of course si Dr. Erfe, na umamin naman na hindi siya pathologist, at although ipinipilit niya na nasa otoridad niya ang mag-autopsy, pinapakita naman na wala rin ito. And then of course there's Dr. Cairo, who was not actually, hindi ko rin ito actually kilala pero empleyado pala ng Department of Health. No? Ang naalala ko lang, merong mga near expiry na mga gamot na kinol namin yung attention na gawin niya yung trabaho niya. So, yun po ang nangyari sa RTC. And in fact, etong autopsy reports na ito, ang paulit-ulit kasi tinatanong, narinig nyo na yan yung neurotropism-like, viscerotropism-like illness. Yun yung sakit na naging cause na dala ng Dengvaxia vaccine at ipinakita sa autopsy. At paulit-ulit nga na hinihingian sila ng korte, ano ang definition ng mga sakit na ito? Or can they present even a journal or anything na papel na nakikita itong terminologies na ito? Kasi lahat ng doktor sa buong mundo ay hindi pa nakakarinig ng mga sakit na sinasabi nila Erfe, ni Leachon, at ni Cairo. So doon naman umamin sila na these terminologies came from the Public Attorney's Office. So hindi naman po pwedeng gumawa ng sakit ang Public Attorney's Office. Yes, so itong 98 cases na didesisyonan na i-withdraw, i-atras ng DOJ. Kasi po, ang ginagawa nga ng PAO, file na di-dismiss na, pero tuloy-tuloy ang pag-file, dismiss dito. Pero syempre, yung judge na magpapadismiss, aawayin nila, ipapa-inhibit nila, gagawa ng lahat ng mga kwentong kung ano-ano. Tapos iba yung lumalabas ng mga press releases nila. Meron kasing dalawang writer at dalawang outlet, no, na palaging nilalabasan ng mga press releases ng Public Attorney's Office na nagugulat kami kasi hindi naman yun ang nangyayari sa korte. Pero yun yung patuloy na lumalabas. So itong 98 cases is a rehash of what has been granted demurrer already. So parang inuulit-ulit mo lang. Pag-atras ito doon sa pag-atras doon sa criminal case, no? Pero ang sabi nga, merong posibilidad that the petitioners will pursue civil cases naman, seeking for, I'm sure yan, damages, hindi po ba? Ano naman po ang reaction nyo? Meron na bang ongoing na mga naka-file na po ng mga civil cases din? Yes, meron, I think 38. Pero yun nga, kasi nga unang-una to establish na meron ngang civil case is to mention that the death is related to the vaccine, or of course our condolences dun sa mga nawalan ng mga mahal sa buhay. Pero kasi ang problema naman kasi yung medical records ng ospital, kunyari yung isa leptospirosis, paano mo naman sasabihin dahil sa bakuna? Itong isa ruptured appendicitis, at hindi yan isang araw lang na nasa ospital, ilang araw na nasa hospital. Klarong-klaro yung medical records na ando dun. Yung totoong medical records, hindi yung peking autopsy na nanggagaling sa Public Attorney's Office. Yung isa doon, I think may brain tumor. Merong isang bata na talagang kawawa kasi may amoeba. Nagdadayariya na ng, I think, almost 5 days nung dinala sa ospital ng school. Umayaw yung guardian, kasi wala ate itong magulang. Umayaw yung guardian na ipa-admit. So, nung inuwi yung bata, after a week, I think, nung binalik, wala na. Medyo hindi na maganda ang kanyang sitwasyon. Kasi meron siyang amoebiasis na hindi ginamot at imagine, week long, or more than a week, dehydrated yung bata. Kawawa talaga. Let's get together, Sunday 25.
and 25.